since kami po, maaga po kami naging magulang. At age of 20, nung pinasal po kami. And at least we are still grateful na sabihin dahil pinasal man kami ng maaga, the age of 20, galing na po yun sa sarili namin pera. Kasi working students po kami, at pareho po kaming laki sa mahirap na pamilya. And after 2 years po ng aming kasal, na-clear po namin ang aming mga bills. Nag-start na rin po kaming mag-invest sa lupa since sa probinsya po kami. So we started investing at the age of 23 po. That is year 2004. Ayun. So talagang nandoon yung sa amin is yung decidido po talaga kami. By God's grace po, we are patuloy na binibless ni Lord and we are guided po. So with that 18 years po in marriage, may 18 properties na rin po kami. Kung titingnan nyo, no, kami kasi galing kami sa pamilyang mahirap din na walang ipinamana ang ating mga magulang. No? So talagang, alam mo, yung kahit konti na yung blessings na ibinibigay ni Lord, no, lahat yun talaga na-appreciate namin. Kasi for example, right now, nagpapaaral kami, magka-college na nga yung panganay po namin. So, we now understand na talagang yung mga pera na kakailanganin namin, may katulong na kami, kumbaga. Yung, meron na kayong paghuhugutan, hindi yung aasa na lang po kami sa aming trabaho. Dahil, gaya nga po ng nasabi ni Ma'am Loy kanina, na ang ating sarili ay isang money machines na may expiration, di ba? Na alam natin na pagdating ng panahon, paano kung nawalan tayo ng trabaho, di ba? Hindi natin alam kung saan natin kukunin yung pang-sustento sa pag-aaral. Kasi lumalaki sila, samantalang tayo tumatanda. So pagdating ng panahon, wala na po tayong pagkakataon na makapag-provide, kundi po ang aasahan po natin is yung mga investment po natin na sa tingin po natin ay makakatulong sa pagtanda po natin at the same time sa paglago po ng ating mga anak. Malaking bagay po yun. Ayun. At to add din po, kasi sa amin po, yung greatest why we are doing this, why we are investing. Kasi ginugol po namin na sana dumating yung time, darating yung time, kasi we set time frame for that, na titigil po kami magtrabaho so that we can fully serve the Lord. Kami po ay magpapasalamat dahil nagkaroon po tayo ng ganitong fridge sa ating buhay na someday we know that which means never have to work abroad again. Parati ko pong sinasabi ito sa mga taong nag-i-invest din po ng ating nakakausap na sinasabi ko sa kanila, be faithful. In every situation sa buhay po natin, kailangan natin po ito, be faithful. Faithful ka, gagawan mo ng paraan eh. It's not about what you need now or what you want, no? Kundi kung ano yung iniisip mo pagdating ng panahon. Ano ba yung plano mo? Ano ba yung nagda-drive sa'yo? Bakit ka ba pumunta dito sa abroad? Ano ba yung dapat natin kailangan isipin parati kung ano yung dulo ng pagpunta natin? Nandito ka ba para sa sarili mo, para mag-enjoy? Di ba para kumita at nang sa ganun ang buhay natin ay guminawa? So, in relation to that, yung question mo, siguro be faithful is the first key para sa ating tagumpay natin dito sa ating ginagawa sa ngayon. At the same time, continue lang. Huwag nating pababayaan, huwag nating kalilimutan kung ano yung nagdala sa atin sa point na yon. Yes. Always remember na kahit na kasi ang pera, nakikita yan eh. Kinikita lang yan eh. No? Ang pera kinikita. Let's make it a point na always remember na ang pera natin na kinikita natin sa ngayon is pagdating ng panahon, kikitain pa ba natin yan? Surrender everything to the Lord. Always be guided with the Holy Spirit and ask for the wisdom and knowledge para po mas makabuluhan yung buhay natin. If you put God in the center of your life, everything will follow. And you have to give importance sa bawat blessing na natanggap natin, sa bawat opportunity na dumating sa atin. Kasi may mga bagay po na pinagpipray natin, pero hindi po siya dumadating sa atin in the way that we want to. Kaya minsan, nakakalimutan natin na nasa harapan na pala natin yung kasagutan.
Pero ini-ignore lang natin because hindi yun yung gusto nating sagot galing kay Lord. I want to give an example is yung mga preach team natin, preach advocates po natin, na patuloy po ang kanilang dedication and passion to share this opportunity sa lahat po ng ating mga kababayan na ginagawang part-time or full-time or ginagawa po with the heart para po matulungan ating mga kababayan on how to start magkaroon ng investment na makakatulong in the future. Minsan, sobrang negative po ng ating mga kababayan, hindi po, parang normal na rin yan eh. Kasi siguro dahil sa marami pong experiences na maraming scam, maraming manluloko. But we should not give up. Kailangan natin i-take lahat ng opportunity with the guidance of our Lord para hindi tayo magtatalo. Yun. Siguro for me, stop making excuses. You always have to remember. So, nasa atin na po yan. When we clear all our negativities in life, we focus our goal, we set our goal in the right part, then mapupunta po tayo sa tamang result. At alisin lang po natin yung mga negativities. Be positive lang po. I-acknowledge po natin lahat ng mga invitation, mga opportunities po. I-open po natin ang ating mind. I-open po natin ang ating heart para po matuto tayo. Kasi pag sinabi mo lagi kang busy, hanggang doon ka na lang eh. And when you pray, you have to take an action. Hindi po pwedeng, kaya nga po may sinasabing nasa Diyos ang awat, nasa tao ang gawa. Hindi pwedeng nandun ka lang nagdadasal at inaantay mo ang kasagutan ng Panginoon. Kailangan mong umaksyon. So, ayun. So, every training and education din po, kailangan ng execution. Kailangan ng action din po. Sinasabi po natin na instead of we keep on helping giving them foods or giving them fish, give them something na makakapag-push sila. So, instead of bigyan mo sila lagi ng something else, then educate them, coach them, join with them so that they can start and invest for the real and good future.